Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Na-bless po ba tayo ngayong araw na ito? Amen. Amen. Sabihin ko po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Pupurihan po natin ang ating Panginoon.
praise. Amen. Ayan. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Na-bless po ba tayo? Okay, hindi na-bless, Lord. Hindi na-bless yung congregation, Lord. Na-bless po ba tayo? Amen. So, napaka-powerful po ng prayer ni Nanay Mirna at nawang-nawa po yun. Ano po? Talagang nanginginig na rin po yung luha ko sa lingwaran. Ano po? At praise God po. Salamat po sa Lord dahil muli na naman po tayo nagkasama-sama sa gabi nito. Salamat po sa Lord sa kalakasan na patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa. At ngayon po ay nadako po tayo sa pagpapahayag po ng kabutihan na ipinagkaloob po sa atin ng Lord sa nagdaang mga araw. At nawa po ay makapagbahagi po ang bawat isa dahil alam po natin na napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay, higit lalo sa pagsama niya po sa atin sa bawat araw po na tinatahak po natin ang kahirapan, ang problema na ating tinatamasan po ng bawat isa. Ayan po, so sino po ang magte-testify? Ang mahiya. Ayan, magkakaroon kami po. Magkakaroon po sa atin. Ako po ay magkakaroon kami kasi araw-araw naranasan ko yung miracle na binibigay ng Lord. Yung araw-araw may answer prayer to Lord. Talagang kami salamat ako hindi mo ako kumapagayaan. Kaya yung kumapagayaan sa akin kasama ko siya. Sa anumang lagay yung gagawin ko, kulang pa rin ngayon sa hindi ka mag-iisa, silang kita, ilalagay kita. Kaya sandal ko kung salamat sa Lord, sinulat yung iskita mo sa alaga, ay yung pinagsan nga yung mga ganap ko. Salamat ako kasi makaraos ka sa dalawang linggo na yung pag-ibig iwasan na yung kumilar ko kahit dinigibig ka yung nagluluto kami ng umaga. Yung unang namin ng umaga, hanggang silang nasa mga lang. Kaya kahit kung magkakasalamat sa iyong salat kasi meron kami nakakain, nakakasurvive kami sa araw-araw. Kaya pinagkakasalamat ko rin sa Lord kung umuwi ako kami. At talagang salit kami tayo sa pera, yung kasulit hindi ko nakaraan. Doon sa aming pera sa lalit ko. Anong gabi, sobrang naman namin kayo, lumabot ako. Kasi parang pero
Kami dinadanas tayo ng pagsigo, doon kung tayo natin kung magiging hindi natin maiwasan. Sa pagsigo ko ngayon, magdiwa, meron tayong pag-asa kasi magiging salita ng Diyos na tayo tutulong sa atin, magbibigay sa atin ng magkalataan. Kaya, basta tayo pipili kasi kung sa akin natin, laging panalangin yun, salamat kasi sa pagsigo ko natin, kasama kita. Inisip ko sa akin yung Lord, kung wala naman akong pagsigo, pero bulit sa kasama sa buhay ko, parang mas mahirap kaya sabi ko, mas bigay yung tao kung alam mo lang yung pagsigo. Basta malapit sa mga sa'yo. Kaya magkakasalamat ako sa Lord. Lagi salamat ko sa Lord. Talagang lagi ako nagkakasalamat ko sa Lord. Magbalit ako kasi may kasama ako sa buhay ko. Kasalamat. Praise. Wala na po ba mag-testify? Ayan, so kung wala na po, ako naman po ay nagpapasalamat po sa Lord sa buhay at kalakasan na patuloy niyang pinagkakalap sa akin at sa aking pamilya. Lalo na po sa buhay po ng aking mama, sobrang nakakagalak po ng puso na makita po siyang laging masaya at masigla at nakakatuwa po pag sinasabing batang-bata pa po daw ang aking mama, ano po, mukha daw po kami magkapatid. At yun po ay nakakagalang po kasi yung nakikita ko po sila kay mama ay nabibigay din po talaga ng malaking kasiyahan sa aking puso. Kahit na, syempre, may mga pasaway moments, pero salamat po sa Lord kasi si mama mo ay simula ng naging born again po kami, naging kabahagi po kami ng gawain ng Lord ay sobrang haba rin po talaga ng pasensya sa amin. At kami naman po ay tinatry po namin na maging mas better po ng mga anak niya, alam po. So, ayun po, salamat po lagi sa Lord. At salamat din po sa Lord kasi kanina po, ma-share ko lang po, umalis po kami ni Kuya, nag-asikaso po kami ng CSC niya. At thank God po, hindi na po niya kailangan pumuntang Tacloban sa Region 8, mag-aeroplano pabalik para po makakuha po siya ng kanyang eligibility. So, makukuha niya po yun. Nag-field office na lang po kami, so sinamahan ko po siya. And then, ayun po, nakakatuwa lang po na nakakausap ko din po siya ng yung po bang seryoso na hindi po namin nagagawa dati kasi magkalayo nga po kami. Pero salamat po sa Lord kasi kahit papaano yung serious na po namin, medyo naanahan po ng Word of God na ilalagay ko po sa kanya yun. So, kaya po pag nagtatanong po siya, ilang araw ka bang pupunta sa church? Wait lang, bilangin ko lang sa kamay ko. So, sabi ko, mga 5 times a week. Yung 2 days kasi, Monday at Friday, parang yun yung wala kaming schedule. Pero, inaanap pa rin namin na makapag-devotion, makapagbasa ng Word of God. So, sabi niya, bakit lagi kang pupunta ng church? Kasi nagpapalalim ako ng relasyon sa Lord at nagpapalalim ako ng paano ko ba may improve yung sarili ko as a tao. Although talagang minsan po talaga sinusubok tayo yung pasensya, pero yun po yung tinadalangin natin sa Lord na maging mas better tayo mga tao. Yan po, so sa Lord ko lagi ang papulit pasasalamat. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pinakamahalagang parte po ng ating gawain, ang pagbabahagi po ng salita ng Lord na gagawin po ng ating masipag, mas gasig at maganda si Ate Rosie po. Thank you po. Amen. So, yun.
Bago po ang lahat, tayo po'y manalangin. So, hallelujah, Lord, and hallelujah, Jesus, Amen. Patuloy po po, Lord God, tinagawa namin yung presensya, Lord God, sa dakong ito, Panginoon. O Lord God, hallelujah, Lord, muli, Panginoon, salamat, O Lord God, sa muli, O Lord God, na ako, na iyong likod, Panginoon, gagamitin mo muli, Panginoon, upang makapagpahayag ng iyong banal na salita, O Lord God. Lord, salamat, Panginoon, O Lord God, dahil, O Lord God, totoo, Panginoon, ikaw, O Lord God, ang kumikilos, Panginoon, sa buhay ko ng bawat isa, O Lord God. Kaya patuloy ko pinapanalangin sa iyo, O Lord God. Hawakan mo, O Lord God, ang aking kaisipan, O Lord God. Hawakan mo ang aking puso, O Lord God, ang aking mga labi, O Lord God. At ang bawat sumasakit, O Lord God, sa mga oras na, O Lord God, sa aking parte ng katawan, O Lord God. Lord, please, kayo po ito pinagkakatiwala sa iyo, Lord God. Dahil ayaw ko, Lord God, na mahadlangan ito, Lord God, ang iyong mga salita na ipapahayag ko buhat sa iyo, Panginoon, Lord God. Kaya patuloy kong dalangin, O Lord God, kumilos ka, O Lord God, sa bawat isa, O Lord God. At patuloy kong dalangin, O Panginoon, ikaw kumilos, O Lord God, sa mga makakarinig, O Lord God. Patuloy mong buksan ang kanilang kaisipan, O Lord God, ang kanilang mga puso, O Lord God, nang mapapasok kanila, O Lord God, sa kanilang buhay, O Lord God. At hindi kami papayag, O Lord God, na wala kaming bit na, O Lord God, na yung mga salita paglabas namin, O Lord God, dito sa templo mo, O Lord God. Lord, dinadalangin ko ang katagumpayan, Panginoon, O Lord God, ng gawain ito. Muli sa iyo ko pinagkakatiwala, O Lord God. Sa iyo ko binabalik ang lahat ng papuring pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Muli nga po natin palakpakan ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Gusto ko nga lang po rin magpasalamat po sa Lord dahil totoo po, ngayon po talaga mula umaga, sobrang sumasakit po talaga ang aming puson kasi po ay first day. Pero lagi ko pong pinagpe-pray sa Lord. Lord, huwag mong hayaan na hindi po ako makatupad, hindi po ako makapagpahayag ng iyong mga salita sa gabi ito. Dahil alam ng Lord, bakit ng Lord, yung imenensahe po natin ngayon. At talaga, para po sa akin, ito po yung medyo mabigat. Kaya talagang prayer ko po talaga is mamagtagumpayan po ito. And praise God, nandito po ako sa inyong harapan at patuloy na ibinabalik ko po sa Lord yung pinakamataas na papuri. Ano po? So yun, mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Ayan, syempre po, bilang pag nagmensahe po ako, lagi po ako nag-uumpisa sa isang tanong. Ano po? Kung nakakaraan po ay medyo pang-baby yung aking message po o more on encouragement. Ano po? Ngayon po, yan, malalaman nyo kung ano naman po yung approach po ng aking pagmemensahe po ngayon. So, tanong, ano po ang dahilan? Bakit po kayo narito ngayon? Amen. Amen. Ano po? Yes po, para sa ating Panginoon. Tama po. Pero ang tanong, kilala niyo ba talaga ang Panginoon? Amen. Kilala niyo ba talaga ang Diyos na sinasamba niyo ngayon? Amen po. O hanggang saan po ang pagkakakilala niyo sa Diyos? Amen po. Last na tanong po, sapat na po ba ang pagkakakilala niyo sa Kanya para magkaroon kayo ng buhay na wala hanggan? Hindi ko po hinihiling na masagot niyo po yan lahat ngayon. Ano po? Kaya habang iniisip ko po ang mga sagot, sa tanong na po na iyan, nais ko pong sabay-sabay po natin pagbulay-bulayan ang ating mga buhay, higit ang buhay po ng ating Panginoon. So, ang title po na ating itatapik po ngayon ay, kung totoong tinatanggap mo si Kristo, dapat siya ay kilala mo. Ulitin ko po. Kung totoong tinatanggap mo si Kristo, dapat siya ay kilala mo. Amen. Example, ano po? Pag kinakasal, di ba sinasabi po doon na tinatanggap mo ba si bilang iyong asawa? Di ba may tanong po ang gano'n pag may kinakasal? Pero kung iisipin natin, paano sila humantong na ikakasal na sila? Dahil sila ay lubos na makakilala. Tama po ba? Hindi naman pwede magpakasal ang hindi makakilala unless ito po ay arranged marriage. Pero
Amen po. Nagets po ba natin yun? At pangalawang example, sa mga bata, di ba natuturo tayo sa mga bata na huwag kang tatanggap ng kahit anong bagay sa hindi mo kilala. Amen. Unless tatanggapin mo yun kung ito ay kilala mo. Di ba? Tinuturuan natin po yung mga bata na gano'n. Sa ating Panginoon, gano'n din po. Ang Diyos din, sa Diyos po natin gano'n din po. Amen. Tatanggapin natin si Jesus kung totoong tinatanggap natin si Jesus, dapat kilala natin siya. Kasi hindi natin matatanggap ang ating Panginoon kung hindi natin siya kilala. Amen po. So yun, bibigay ko na po ang verse natin para sa gabi ito na matatagpuan po sa Bagong Tipan. Ayan. Juan chapter 1 verse 10 to 13. Juan chapter 1 verse 10 to 13. Ayan. Ayan po nabasahin ko po ito. 10. Nasa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. 11. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. 13. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Amen po. Purihin po ang salita ng Diyos. Ano po? So sa 10, balikan po natin yung verse 10. Ano po? Ano nga po ba ang kahulugan ng nasa sanlibutan ang salita? Amen. Yun po yung unang makikita po natin eh. Ano po? Nasa sanlibutan ang salita. So, para malaman natin kung ano po yung salita na yun, ito po ay makikita sa Juan chapter 1 verse 1. Sa kauna-una po ng Juan. So, Juan chapter 1 verse 1 to 3. So, makikita po natin doon yung kahulugan po ng salita. Ayan. So, basahin ko po chapter 1. Sa pasimula kay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa panimula pa. Ulitin ko po. Sa pasimula kay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. So, ibig pong sabihin, ang tinutukoy pong salita ay ang ating Diyos. Amen. Ibig sabihin, nasa sanlibutan ang Diyos. Amen po. Ito po yung mga panahon na nagkatawang tao po ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. Ano po? Ngunit, sinabi po sa kasunod, ay ano po? Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Amen po. Medyo ang sad po, no? Nung part ko na yun, na kung saan siya na naglikha sa sanlibutan, sa mundong ito, ay hindi po siya nakilala, ano po, ng sanlibutan po ng mga tao. Amen. Kahit ngayon po dito sa ating barangay, halimbawa po magtanong po tayo na kung sino-sino po dyan, kung magsasurvey po tayo. Kung tatanungin natin, ang kilala mo ba ang Diyos? Yes, ang marinig po natin sa survey, ang marinig po natin karamihan ay, opo. Yes po, kilala ko po ang Panginoon. Yes po, kilala ko po ang Diyos. Pero ang tanong po, hanggang saan po nila kakilala ang ating Panginoon? Kaya ito po yung ginagawa nating misyon. Kasi tungkulin at goal po natin na maipaalam din sa kanila kung ano po yung nais iparating din sa kanila ng Panginoon. Amen. Tayo na nakasumpong na o nakakaalam na ng kanyang mga salita. Amen. Tayo po yung isa sa magiging katuwang ng Diyos para pahayagan din sila ng salita. Amen po. Kasi, bago na may makakakuha sila ng pagkakakilala sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po ang tanong, hanggang saan
Amen po. So ngayon, isa ka pa rin ba sa mga taong hindi kilala ang Diyos? O hindi kinikilala ang Diyos? O baka naman tayo pa rin ang Diyos? O yung sarili pa natin yung Diyos na kinikilala natin Diyos? Ano? Kaya kulang tayo na hindi natin makita ang Diyos sa buhay natin Kasi minsan, sa parte ng pagkatao po natin, ang nakikita pa rin natin Diyos is yung sarili natin. Ano po ibig sabihin nun? Ang sinusunod pa rin po natin ay yung sarili po natin. Hindi tayo makahakbang sa gusto ng Diyos kasi ang ginagawa, ginugusto natin, yung madali. Yung gusto lang natin. Amen po. Kaya isipin po natin, lahat ng meron ka, lahat ng bagay na nakikita mo, ikinasasaya mo, na-appreciate mo. Pero yung lumikha ng lahat ng yan ay hindi mo binibigyan ng halaga o hindi mo kinikilala. Diba? Sa isang bagay na nakikita natin, na-appreciate natin ito kung gaano kaganda. Diba? Yung mga lugar na napupuntahan natin, yung mga scenery, ayan. Diba? Na-appreciate natin kung gaano kaganda. Pero minsan po ba, naisip natin kung gaano rin kagaling yung lumikha ng maganda na yan. Amen po. Kaya po, ayan. Example. Diba? Kapag kumakain din tayo ng masarap na pagkain. Ayan. Yung mga bata, no? Kapag may nakakita tayo mga candy, ayan. Na-appreciate natin kung gaano kasarap yun. Na-appreciate natin yung texture nun, yung ano bang sangkap nun. Diba? Na-appreciate natin kung gaano ka-flavorful yun. Pero hindi natin na-appreciate yung nagluto nun. Minsan hindi na nakakaligtaan natin i-appreciate yung gumawa nun. Kung paano yung timplahin, kung paano yung gawin, paano yung i-prepare, ilang oras yung piniprepare. Hindi natin naiisip yun. Ang naiisip lang natin, itong pagkain ito is masarap. Diba? Pero ang totoo, hindi natin naaalala yung nagluluto nun, yung nag-prepare nun. Sa Diyos, sa buhay po natin, ganun din po tayo. Kaya nga po, sa buhay natin, mas kilalanin po natin yung lumikha po sa atin. Ano po? And doon, sa verse 11, ayan. Dito po, medyo nakakalungkot din po itong verse na to. Ano po? Dahil sinabi din dito, naparito siya sa kanyang bayan. Ngunit, hindi siya tinanggap ng kanyang kababayan. Sino po yung hindi tinanggap? Yung ating Panginoon. Amen. So, yung totoo po, kanya po lahat. Pwede niyang kanyahin po lahat ng bayan na ito Kasi siya yung lumikha po nito Pero yung masakit, sa mismong bayan niya, hindi po siya tinanggap ng kanyang kababayan. Ano po? So, sa buhay natin, magbulay-bulay po tayo. Try po natin pagbulay-bulayan yung buhay po natin. Sa mga nagawa ng Diyos sa buhay niyo, sa pagliligtas, sa pagpapagaling, sa pagpo-provide ng mga pangangailangan natin araw-araw, sa pagliligtas sa buhay, pagbibigay ng buhay sa inyo, amen. Magagawa pa rin po ba natin na hindi siya tanggapin sa buhay natin? Lahat binigay niya na Di ba natin siya tatanggapin? Amen. Di ba natin siya pagkakatiwalaan? Diba po? Kung tutuusin, kahit saan tayo tumingin, ito po ay kanyang ginawa. Ito po ay sa kanya galing. Ano po? Pero never niyang pinagdamot sa mga anak niya. Amen po. Nung nagkatawang tao po siya, di ba po, hindi naman siya agad-agad inilala bilang tagapagligtas. Di ba po? Madami po na siyang ginawa na kamagha-magha bago siya kilalanin na tagapagligtas. Kumbaga, to see is to believe. Amen. Mga araw po na yun, ano po. Pero, tanong po, di ba? Yes, kilala ko siya na anak ng Panginoon dahil dun sa mga ginagawa niyang kamagha-magha. Ano po? Pero ang tanong, tinanggap po ba nila agad yun ng tagapagligtas? Kasi maraming ayun yung anak ng Diyos, ayun daw, di ba, gano'n? Pero ang tanong din naman, hindi naman agad nila yung tinanggap na siya yung tagapagligtas. Ano po? Yes, meron pong tumanggap, pero karamihan, hindi pa rin naniwala. Amen po, may mga naniwala na tumanggap sa Kanya, pero madami pa din ang hindi naniwala at hindi tumanggap po sa Kanya.
Kanya. So, sa buhay mo po ngayon, sino ka doon? Amen. Totoo nga bang tinatanggap? Ano po? Totoo nga bang tinatanggap mo si Kristo sa buhay mo? O patuloy mo pa din siyang disregard sa buhay mo? Deny sa buhay mo? Amen. Maraming pagkakataon na nagsasalita sa atin ng Lord. Pero ang tanong doon, sino ka doon sa dalawa na yun? Di ba? Ikaw ba yung palaging tumatanggap? Ikaw ba yung laging kumikilala sa Kanya? O yung laging nagde-deny sa Kanya? Amen po. Kapag ba dumating siya sa panahon ngayon, magagawa mo ba siyang makilala at matanggap? Kasi nung time na to, hindi agad siya kinilala eh. Hindi agad siya tinanggap agad-agaran. Paano kung ngayong araw na to, ngayong oras na to, makikilala po kaya natin siya na siya na yung Diyos, na siya na po yung tagapagligtas natin? Amen. O isa pa rin tayo sa hindi kikilala sa Kanya, kahit na pinapakita niya na yung lahat sa atin. Amen po. Be wise po sa pagpili. Amen. Dahil totoo po, kahit anong sabi ng aking bibig, kung hindi ito ang naman ang puso po natin, sarili lamang po yung niloloko po natin. Amen. Dahil lang alam po ng Diyos yung puso at isipan po natin. Alam ng Diyos kung totoo kinikilala natin siya bilang ating Diyos, ano po, at tagapagligtas, at alam ng Diyos na hindi tayo kumikilala sa Kanya. Amen po? Sabi nga po, mas mahirap kalaban ng Diyos kasi hindi ka kakampihan ng kaaway. Hindi ka na mapapagtanggol sa Diyos kasi yung kaaway, takot din sa Diyos. Takot din ang demonyo sa Diyos eh. Pero, mas madaling kalaban ang demonyo o kaaway kasi tutulungan ka ng Diyos. Mas malakas siya dun sa mga demonyo at kaaway. Amen po? So, tanong ulit, sino gusto natin kampihan doon? Amen, di ba po? So, well, ayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay ipinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. 13. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa kita ng laman o sa kagagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Amen. So sa part po na ito, malinaw na sinasabi dito, lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban na maging anak ng Diyos. Amen. Ibig pong sabihin kung sa mga oras na ito, nagdadalawang isip ka pa, kung tatanggapin mo ang Diyos, hindi ka malubusang anak ng Diyos. Amen. Kung sa mga oras na ito, hindi ka pa din nananalig sa Diyos, hindi ka malubusang anak ng Diyos. Kasi hindi ka lubusang nananalig sa Kanya, hindi ka buong nagtitiwala sa Kanya. Amen. Kaya kung gusto natin maging ganap na anak niya, at ituring bilang anak ng Diyos, tatanggapin natin siya ng lubusan. Amen po. Totoong tatanggapin natin siya sa buhay natin. Kasi madalas natin sinasabi, tanggap na lang ng Diyos, buhay natin ang totoo. Ang tanong, totoo po. Amen? Hindi po kasi monarkiya ang pagiging anak ng Diyos. Na kung saan halimbawa po, kapag ang magulang natin ay nananampalataya na sa Panginoon, ang iisipin natin, hindi na expected na tayo. Dahil yung magulang ko naman is nananampalataya, pinag-train naman nila ako lagi, araw at gabi, na magkaroon din ng kaligtasan, expected na ako. Okay na hindi ako manampalataya. No. Individual mo ang kaligtasan na meron tayo. Amen. Kaya nga po sa mga bata, tinuturo din natin lahat, di ba? Dahil kung hindi individual ang kaligtasan, mga magulang talaga mag-aaral. Hindi na mga anak. Amen? Kaya sa gabi ito, tinuturo po sa atin ang Lord na mananampalataya tayo sa Kanya. Bata ng matanda. Manalig tayo sa Kanya. Bata ng matanda. Amen po? Ano po? Kasi hindi na tayo, walang exempted. Ano po? Hindi tayo exempted. Ano
hindi lang po basta-basta pagtanggap. Hindi lang po basta-basta pagtanggap. Totoong pagtanggap. Yung totoong may pagsunod. Amen po. Dahil sa panahon po ngayon, madami naman po talagang naniniwala sa ating Diyos. Maraming nakakakilala sa ating Panginoon. Ang kaaway nga po, kilala ang Diyos eh. Ang demonyo nga po, kilala rin ng Diyos. Alam nila kung paano kumilos si Jesus. Alam nila kung paano kumilos ang Panginoon. At takot sila doon. Amen. Ngayon, assess po natin yung sarili po natin. Hanggang kilala lang ba natin ang Panginoon? Kasi sabi ako dito, ang kaaway kilala rin ang Diyos eh. Alam nila kung paano kumilos ang Diyos. Pero tayo papayag na hanggang doon na may limit lang yung pagkakakilala po natin sa Panginoon. Mas i-go deeper po natin yung pananampalataya po natin sa Kanya. Amen po. Ngayon ulitin ko po. Gaano natin kakilala ang Panginoon? Sapat na po ba yung pagtanggap niya na yan para magkaroon kayo ng kaligtasan, walang buhay na walang hanggan? Amen po. Tandaan po natin, hindi ang mga nireject ni Jesus ang mapupunta o pumupunta sa impyerno, kundi yung mga nireject si Jesus. Ulitin ko po. Hindi si Jesus o yung hindi ang mga nireject ni Jesus ang mapupunta sa impyerno, kundi yung mga rumeject kay Jesus, yung mga hindi tumanggap kay Jesus. Amen? Kasi kung paulit-ulit natin dinedeny ang Diyos sa buhay natin, kapag paulit natin inaalis yung Diyos sa buhay po natin, amen, magkakaroon ba tayo ng buhay na walang hanggan? Dinedeny natin yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan, paano tayo magkakaroon nun? Amen? Hindi gusto yun ng Lord para sa atin. Hindi gusto ng Diyos na mapahamak tayo, hindi gusto ng Diyos na masaktan tayo, at lalong hindi gusto ng Diyos na paulit-ulit tayo mamatay doon sa impyerno. Amen po. Sa totoo lang, walang namang special sa atin. Walang special sa atin. Ano po? Walang maganda na meron tayo para paulit-ulit tayo tanggapin ng Diyos. Ano bang meron po tayo? Pero kahit ganon, naging sapat po yung pagmamahal ng Diyos. Amen po. Naging sapat yung pagmamahal na inaalay niya sa atin. Kaya niya tayo paulit-ulit nililigtas. Kaya niya tayo paulit-ulit na ginigising yung pananampalataya na meron tayo, na mas kumilala sa Kanya, na mas malalig sa Kanya, na mas magtiwala po sa Kanya. Kasi sa totoo lang, ano ba meron po sa atin? Di ba po? Sa totoo lang, makasalanan tayo, marumi tayo, nakakagawa tayo lagi ng mali. Hindi nga tayo tapat eh. Di ba? Nakakagawa nga tayo ng mali eh. Pero mahal tayo ng Diyos kasi. Yun lang naman po yung sagot sa lahat eh, kung bakit niya tayo paulit-ulit na nililigtas. Amen po? So sa mga oras po na ito, gusto po ng Diyos na sabihin po sa ating lahat, tanggapin mo siya ng buong puso, ng may totoong puso. Amen. Kilalanin mo siya ng buong puso, ng may totoong puso. At syempre, manalig ka sa Kanya ng buong puso, ng may totoong puso. Amen. Dahil ang gusto niya, habang di pa huli ang lahat, amen, habang hindi pa huli ang lahat, maging anak ka niya. Ariin na ang maging anak ka niya. Yun po yung gusto ng Diyos eh. Maging anak niya tayong lahat. Pero ang tanong, gusto ba natin siya maging ama? Amen. Binigay niya sa atin ng lahat. Ano pa ba hahanapin sa Kanya? Ano pa ba hahanapin po natin sa Kanya? Amen po. Nasa Kanya nga ang lahat eh. Tayo, wala naman tayo eh. Diba? Ang gusto lang naman ng Diyos, kilalanin natin siya, binaka natin. Amen po. At hindi lang dito sa lupa. Hindi lang gusto ng Diyos na dito niya lang tayo maging anak. Mas gusto niya
Amen. Gusto niyo po ba yun? Amen. Ano po? So, ayan. Aminin natin na hindi natin kaya mabuhay na wala siya. Amen. Kaya po ba natin yun? Bilang Kristiyano, ano po? Hindi na tayo takot mawalan ng buhay. Lalo na kung alam mo kung saan ka pupunta. Hindi na tayo takot eh. Amen. Kaya aminin natin sa buhay natin, ano po, na hindi natin kaya mabuhay nang wala ang Diyos. Kasi kung sa sarili lang natin yan, wala tayong kayang gawin. Amen po. Ang aminin natin na siya ang ating kalakasan. Amen. Siya yung kasiyahan natin. Siya yung kapayapaan natin. Siya yung buhay natin. Amen. Kasi kung ang iisipin lagi natin, kaya tayo may buhay dahil malakas pa ako. Dahil bata pa ako. Sa panahon nga ako ngayon kabata ng kabata, yung nawawala. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na dahil buhay ako kasi bata pa ako. Amen. At aminin natin na nakakaya natin ang lahat dahil may Diyos tayong kinikilala. Kasi sa totoo lang po, kung wala tayong kinikilala ang Diyos ngayon, baka may mga sumuko na sa atin ngayon. Amen. May sumusuko man, pero hindi hinahayaan ng Lord na tuluyan tayong sumuko Diba? Kasi mahal niya po tayo. Amen po. So, big ideas, ayan. Magpakatotoo ka sa sarili mong pananampalataya kay Kristo. Ulitin ko po. Magpakatotoo ka sa sarili mong pananampalataya kay Kristo. Dahil sa pamamagitan nito, matatanggap at lubusan mong makikilala ang Diyos na sinasamba mo. Ang kailangan lang po natin maging totoo tayo. Kasi pwede natin lokohin ang lahat ng tao. Pwede natin lokohin ang katabi natin. Pwede natin sabihin na nananampalataya ako, pero hindi naman pala. Amen. Pwede natin sabihin yun pero ang Diyos, hindi po natin maluloko. Ulitin ko po, magpakatotoo ka sa sarili mong pananampalataya kay Kristo dahil sa pamamagitan nito, matatanggap at lubusan mong makikilala ang Diyos na sinasamba mo. Ano po? Muli, kung totoo tinatanggap mo si Kristo, dapat siya ay kilala mo. Amen. Ulitin ko po, kung totoo tinatanggap mo si Kristo ngayon, dapat kilala mo siya. Dapat kilala mo siya kung paano siya gumawa. Kilala mo siya hindi lang dahil siya ang Diyos na nasa langit, kundi dapat kilala mo siya. Na kapag dumating yung pagsubok, dapat kilala mo pa rin siya. Na kapag dumating yung bagyo, dapat kilala mo pa rin siya. Amen po. I pray po sa mga oras na to, ano po, na mas naisip natin magkaroon ng totoong puso para sa ating Panginoon. I pray po na sa bawat isa po sa atin ngayon, mas naisip natin na maipakita yung totoo tayo kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. Kasi doon tayo mag-grow. Tutulungan tayo ng Panginoon kung paano pa tayo mag-grow. At hindi niya hahayaan na dito lang po tayo. Amen. Kaya muli, kung totoo tinatanggap mo si Kristo, dapat siya ay kilala mo. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Yan. Palampakan nga po natin yung sa Panginoon. Salamat sa buhay at puso ko at ginawang pagsunod ng ating pong Ate Rosie. Na kung saan po ay isa ako sa naging saksi ngayon sa buhay niya bago dumating siya sa mensahe na ibinigay sa atin ngayon ng buhay niya sa pangunguna at kalooban at kagustuhan po ng Lord. At salamat po dahil talaga ang mga lingkod ng Lord ay patuloy na sinusubo. Amen? Sino dito ang mga nagpapasalamat sa mga pagsubok? Amen! Yung totoo? Amen. Kaya pa? Kaya pa? Tanungin mo yung katabi
Amen na. At lalo na, kung alam mo talaga yung kaya niyang gawin sa buhay mo, ni kapiraso man, hindi ka susuko. Tama po ba? Ni kapiraso man, hindi mo pipiliin na hindi ka laging pagtiwala sa Kanya. Amen? Ni kapiraso man, hindi mo gagawin ang hindi laging manalangin. Tama po ba? Kasi nga po, sa puso at isipan po natin at yung Diyos na kilala po natin at yung salita, especially yung Diyos, ano po, na siya mismong salita, ano po, na tinanggap po natin sa buhay po natin, alam po natin na yun yung Diyos na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Itinanggap po natin ang katabi po natin para di kayo masaya. Tanungin po nga siya, kilala mo po ang Diyos? Ano kaunang tanong niya kay Roslyn? Ano yung kaunang tanong niya kay Roslyn? Bakit tayo? Bakit tayo nandito? Nasagot niyo na? Amen? Para ba patuloy na humingi sa Kanya? Ito ay oras sa tao na pananalangin. At I pray, ang number one na dahilan kung bakit tayo nandito, ang laman ng puso at isipan mo dapat ay makatagpo mismo ang Panginoon. Hello? Makatagpo mismo ang Panginoon. Amen? Nakatagpo niyo na ang Lord? Hello? Isa pa, higyan po natin ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, kaya ko yan. Kaya ko yan. At sa buhay niyo, kaya niyo yan. Dahil ang katotohanan, ang Diyos na nasa sa inyo, ang Diyos na tinanggap po ninyo, ay ang Diyos na makapangyarihan na siyang tutugon sa inyo pong mga dalangin. Meron po bang bagay na mahirap sa Panginoon? Lalo na para sa kanyang mga anak. Amen, lalo na sa kanyang mga anak. Ang lahat ng anak ng Lord, sobra yung pag-ibig at pagmamahal niya po sa atin. Amen? Kaya sa puso at buhay mo ng bawat isa, please, yung Diyos na tinanggap niyo sa buhay mo ninyo, huwag kayong papayag na mawala ito. Amen? At ganoon din po sa life, yung Diyos na kilala niyo po ngayon, ano po, please po, mas pag-itingin niyo pa yung pagkakilala niyo po sa Kanya para dumating man po kayo sa sitwasyon at pagsubok na inyo pong kakaharapin, hindi kayo susuko. Hindi kayo darating doon sa sitwasyon na kayo mai-stress, madidepress at magkakaroon ng anxiety. Amen? Kasi kapag kilala natin ang Panginoon ng lubusan, walang puwang ang takot. Walang puwang ang balisa. Tama po ba? Hello, tama po? Amen? Dahil yung Diyos na tinanggap po natin, yan yung Diyos po na palaging nagbibigay na palakpakan natin ang Diyos. Yan, yun lamang po ang patuloy na pinaparating sa atin ng Panginoon. Patuloy na pagkatiwalaan ng Diyos ang buhay po natin. Ano po yung tinanggap po natin? Mas pagkikinig po natin yung pagkakilala sa Kanya para patuloy po tayo palagi ang makalapit at magawa po lagi natin ang manalangin. Amen? Sino dito ang araw-araw na nanalangin? Sino dito ang araw-araw na lagi nakikipag-usap sa Panginoon? Yung totoo. Kapag pagod na, nakikipag-usap ba? Yung totoo. At sa life, hindi po yung aming dalangin. Ano po, nasa kabila pa rin ang iyong mapaguran, huwag mong kaliligtaan ang laging kausapin pa rin ang Panginoon. Amen. Dahil once na nagiging faithful tayo sa Lord sa palagi pakikipag-usap sa Kanya, ano po, hindi niya hahayaan ang tulad mo na manatili doon sa dilim at lungkot, ano po, ng mga pinagdaraanan mo. Mahal tayo ng Diyos at pipiliin niya pa rin na laging ipakilala ang sarili niya sa atin. And then, may time, ang ginagawa lang po ng Lord, dinadating o dumadating tayo may time sa pagsalang talaga. Amen. Bakit may mga
pagsubok, hindi po yan tanda ng parusa. Tandaan po natin yan. Amen. Yan po ay isang pag-ibig at pagmamahal po sa atin ng Panginoon. At ang pagsubok po ay huwag niyo pong ariin po na bigyan ng maling pagtanggap yung mga dumadating po ng mga mabibigat na sitwasyon. Amen. Bagkus sa part 2 ngayon, doon mas masarap hanapin ng Lord at doon mas masarap pagsabi ng Lord at doon mas masarap pong makita yung paglabas ng kapangyarihan po ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala, mahal ka ng Diyos. Amen? Huwag tayo mag-alala, mahal po tayo ng Panginoon, ganoon din sa life. Yan, muli, maraming salamat po sa mga sandaling ito, sa oras po nito. Salamat sa salita ng Panginoon na patuloy na ibinahagi na sa atin sa lubi nito, even sa life. Maraming salamat po. I pray na patuloy po namin kayo makasama, maging kabahagi sa pag-aaral po at magbubulay-bulay ng salita po ng Panginoon. At kung meron po kayong mga prayer requests, sa buhay po ninyo, mga mabigat na mga dalangin, mga problema, mga maramdaman, even financial, hindi man ako ang magbigay. Amen. Pero ang aming pananalangin ay palagi po namin ginagawa at ginagawa para po sa inyong lahat. Madami na pong nagbibigay ng mga komento, mga prayer requests at patuloy po namin ito isinasama sa mga pananalangin po sa dako po nito. Katuwang niyo po ang Living Fellowship Family. Para patuloy po na mapagulay-ulayan sa harapan ng Panginoon ang lahat ng inyong mga dalangin at kasama niyo po kami laging lumukod sa Panginoon. At continuous pa, patuloy pa po tayo lumapit, patuloy pa po kayo mag-comment dyan sa comment section at patuloy ng inyong malalagayan ay i-comment po dyan at huwag po kayo matatakot, mababalisa, mga hamba ang kailangan nilang gawin habang kami din ay nananalangin ay pagkatiwalaan mo ang Diyos sa inyo pong ibinibigay ng mga pananalangin ng mga prayer request at higit sa lahat panampalatayanan nyo lamang po ang Panginoon at yun po yung magpapalabas ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay po ninyo. Muli, maraming salamat. Ang aking dalangin ay patuloy na tugunin ng Diyos sa inyong dalangin. Thank you po.